Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, buwan ng wika, August 1, 2025. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Atong ang sinampahan ng kasong murder hinggil sa isyu ng mga nawawalang sabungero. Home service lang po. Sospek na nireklamo ng karelasyon dahil sa pagpo-post sa kanilang masiselang larawan at videos, arestado. Panukalang pagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2025, lalagdaan na ni PBBM. Hinihinalang illegal recruitment agency para sa mga gurong gusto mag-Amerika, ipinasara. Sa balitang showbiz, OPM icon Rico Blanco inilabas na ang bagong single na Paalam. At Justin Timberlake ibinunyag ang kinakaharap na health condition. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang tinutukan natin ngayon. Nahaharap na sa kasong murder at serious illegal detention ang negosyanteng si Atong Ang at iba pang sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa complainant na si Ryan Bautista na kapatid ng nawawalang sabungero, formal nang naisampa ang reklamo sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila ngayong Biyernes, August 1. Sinamahan si Bautista ng ilang opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG maging ng Philippine National Police. Dumating din sa tanggapan si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Hindi naman nagbigay na ng pahayag si Torre hinggil sa issue. Matatandaan nitong Huwebes, inanunsyo ng Philippine National Police na inaresto abroad ang dalawang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan na nauugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kinilala ang mga sospek na sina Ella Kim at Jose Patidongan na pawang nadakip sa isang operasyon sa isang Southeast Asian country at ibinalik sa Pilipinas noong July 22. Masaya po kami ngayon kasi nakakapag-file na rin po kami ng kaso. Anong kaso daw po yung i-file? Serious illegal detention po, tsaka murder. Dapat kanino? Para kay Atong Ang po, tsaka mga kasama niya. Sa ibang balita, huli ng mga otoridad ang isang lalaki matapos siyang ireklamo ng kanyang karelasyon dahil sa pagpapakalat ng masiselang photos at videos. Pinagbabayad umano ng sospek ang biktima para itigil ang pagpo-post sa social media. Natunto naman ng mga pulis ang sospek sa isang motel sa Maynila. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Home service lang po. Bumungad sa mga operatiba ng Manila Police District Anti-Cybercrime Team ang sospek sa loob ng kwarto sa isang motel sa Santa Cruz, Manila. Kinilala ang sospek na si alias Banoy, isang construction worker na agad hinuli ng mga operatiba. Nireklamo siya ng kanyang karelasyon dahil sa mga pamba-blackmail nito. Nagkaroon ng relasyon yung dalawa. At in the course of their relationship, so nagkaroon ng mga psychological violence, physical and financial. Ayon sa biktima, sinasaktan at pinagbabantaan siya ng sospek na humantong sa pagpapakalat ng mga larawan at video ng kanilang pagtatalik. Pinopost sa different social media platform at marami na yung nakakakita, mga kaibigan nitong babae, at siya ay patuloy na pinipilit para ipagpatuloy yung kanilang relasyon. Nakumpiska sa sospek ang kanyang cellphone kung saan nakita ang masiselang larawan at video. Nang tanungin ng sospek sa mga paratang laban sa kanya, Sir, sa korte na lang po ang papaliwanag. paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko, lalo na sa mga babae. Huwag po tayo basta-basta mag-send ng mga photos and videos natin with explicit content. Ang pagre-record at pagpakalat ng mga photos and videos with explicit content ng isang tao, lalong-lalo na kung walang consent, ay pinagbabawal sa batas. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang sospek na mahaharap sa kasong grave coercion
Anti-Photo and Video Voyeurism Act at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Ito ay may parusang kulong na hindi bababa ng 3 taon hanggang 7 taon at multang 200,000 pataas sa bawat paglabag. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nasa 6 na kasunduan ang inaasahang pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang 5 araw na state visit sa India mula August 4 hanggang 8. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sasaklaw ang mga kasunduang ito sa batas, kultura, agham at teknolohiya. Sa ikalawang araw ng biyahe, makikipagpulong si Marcos Jr. kay Indian President Draupadi Murmu at sa pinuno ng ruling party na Bharatiya Janata Party. Kasunod nito, lalahok ang Pangulo sa mga business forum para magbigay ng foreign policy speech at makipagpulong sa Indian media. Iginiit din ng kagawaran na bunsod ng imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi noong nakaraang taon ang pagbisita ni PBBM sa India. In the succeeding days, he will participate in business events, meet with the Indian media, deliver a foreign policy address at the Observer Research Foundation. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa August 12 ang panukalang batas na naglilipat ng 2025 barangay at SK elections. Ayon sa COMELEC, inabisuhan na sila ng palasyo sa formal signing ng batas na nag-aayos ng termino at nagpapaurong ng halalan. Gayunpaman, sinabi ng palasyo na hintayin muna ang opisyal na aksyon ng Pangulo dahil August 14 ang deadline sa pagpirma nito. Sa ilalim ng panukala, ililipat ang eleksyon mula December 1, 2025 patungo sa unang Lunes ng November 2026. Papalawigin din ang termino ng mga opisyal at barangay at SK mula 3 hanggang 4 na taon. Binalaan ng palasyo ang Kongreso na huwag abusuhin ang kapangyarihan sa budget kasunod ng babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA na hindi niya lalagdaan ang 2026 budget kung ito ay misaligned sa mga programa ng administrasyon. Ito'y matapos igiit ni Senate President Chis Escudero na hindi rubber stamp ang Kongreso at mayroon itong power of the purse. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mahigpit na pinag-aaralan ng proposed budget base sa pangangailangan ng taong bayan. Giit ni Castro, layunin ng Pangulo ang transparency sa budget process, kaya nanaisin ng Pangulo na gawing bukas sa publiko ang BICAM Conference para sa panukalang 6.793 trillion peso 2026 budget. Sakali mang may insertions mula sa Kongreso, depende ito kung makakatulong ba sa publiko ayon kay Castro. Hindi naman daw magdadalawang isip ang Pangulo na i-veto ito sakaling wala itong pupuntahan. Gusto niya po maging malinis ang budget at hanggat maaari yung BICAM conference with regard to the conference dito sa budget, 2026 budget, ay bukas sa publiko. Maaaring maurong sa taong 2027 pa ang rehabilitasyon ng EDSA ayon sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Secretary Manny Bonoan, hindi pwedeng umpisahan ngayong tag-ulan at hindi rin pwede sa 2026 dahil sa pag-host ng Pilipinas sa paparating na ASEAN Summit. Plano ring gawin na sa gabi ang mga gawain para maiwasan ang matinding trapiko. Matatandaang inutusan ni Pangulong Marcos Jr. noong June ang DPWH na pag-isipang mabuti ang pagsasaayos ng EDSA. Bahagi sana ng orihinal na plano ang odd-even scheme sa mga sasakyan na umani ng batikos mula sa publiko. Posible namang ipatupad ang malawakang no parking scheme sa lahat ng lungsod sa Metro Manila pagdating ng Setyembre. Ito ngayon ang napagkasunduan sa pagpupulong ng DILG, MMDA at Metro Manila Council sa Camp Crame. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, magtatayo ng technical working group para tukuyin ang aningmang kalsada na sakop ng panukala. Ilan sa mga ikinokonsiderang oras na pagbabawal ng pagpaparada ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi
o kaya'y alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, batay sa panukala ng MMDA. Tiniyak naman ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora na mananatili ang implementasyon ng Mabuhay Lanes. Paliwanag ni Zamora, magtatalaga ang bawat LGU ng kinatawan sa TWG para tukuyin kung saan pwede ang no parking, time-limited o one-side parking. Giit ni Remulla, ang intensyon ay gawing mas livable ang Metro Manila. Inaasahang magkakaroon na ng final version sa September 1. Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng ambulansya ang lahat ng lungsod at bayan sa Pilipinas bago matapos ang taon. Sa tala, aabot na sa 1,067 ang bilang ng local government unit na nabigyan ng ambulansya mula sa PCSO mula sa kabuuang 1,452 na LGU. Ayon sa Pangulo, mas binigyang prioridad ang maliliit na bayan na walang kakayanang bumili ng serbisyong pang-emergency. Tiniyak din ni Marcos Jr. na hindi base sa politika ang pamamahagi ng mga sasakyan. Samantala, target din na magkaroon ng internet access ngayong taon ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Dagdag niya, may libreng data rin na ibibigay para sa mga mag-aaral. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Randy Escolango bilang bagong Undersecretary ng Department of Health kapalit ni Maria Rosario Vergeire. Kinumpirma ng Executive Secretary Lucas Bersamin ang appointment letter ni Escolango. Dati na nagsilbi si Escolango bilang Undersecretary ng Department of Human Settlements at ng Department of Labor at dating Deputy Commissioner ng Insurance Commission. Itinalaga rin siya noong 2024 bilang Undersecretary for Disaster Response sa ilalim ng Housing Department. Habang kinumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa na wala na sa ahensya si Vergeire at 2 pang EXICO members. Samantala, itinilaga naman ng Department of Foreign Affairs si Ambassador Angelica Caraos Escalona bilang bagong tagapagsalita ng kagawaran. Pinalitan ni Escalona si Ambassador Teresita Daza na nagsilbing DFA spokesperson mula noong 2022. May halos 30 taong karanasan si Escalona sa diplomasya at nagsilbi siya sa mga misyon ng Pilipinas sa Toronto, Canada, Manado, Honolulu, Tokyo at Jakarta. Inaasahang aabot sa hanggang 17 bagyo ang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility mula Agosto ngayong taon hanggang Enero 2026. Ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 3 ang posible pang mabuo at pumasok na bagyo sa PAR ngayong buwan. Sa September at October naman, 2 hanggang 4 na sama ng panahon ang papasok sa Pilipinas. 3 naman ang inaasahan sa Nobyembre habang 1 hanggang 2 sa Disyembre. May isa namang sama ng panahon na posibleng pumasok sa PAR sa unang buwan ng 2026. Batay ang forecast sa 186 Climate Outlook Forum na ginanap noong July 29. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nasa 19 hanggang 20 senador ang pabor sundin ang Supreme Court ruling sa pagharang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay ito sa naging All-Senator Caucus kung saan tinalakay ang unanimous na desisyon ng Korte Suprema na idineklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Pinagbasehan ni Senator Jinggoy ang mga umano'y sentimiento, body language at mga pahayag ng mga kasamahan kahit na wala pang trial na isinagawa. Magkakaroon daw kasi ng constitutional crisis kung tataliwas ang Senado sa Korte Suprema. Nakatakda sana ang botohan sa August 6 kung susundin ng Senado ang desisyon ng Korte at maaari pa ring ituloy kahit pa may maghain ng motion for reconsideration. Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Sabihin natin, to abide by the ruling. Okay. To abide by the ruling. Mga 19 to 20. Mga ka-A to Z, August has already started. Kaya naman, ready your wallets dahil siguradong ma-hype ang heart nyo
Ang K-pop at OPA na inyong kinagigiliwan, abay, nakapila na po para bumisita sa Pilipinas ngayong buwan. Una na dyan ang award-winning actor na si Joo Ji-hoon para sa kanyang Juniverse fan meeting sa Newport Performing Arts Theater sa August 2. Susundan niya ni Crash Landing on You star Hyun Bin na set to arrive sa August 8, hosted by Soler Resort. Habang ang K-pop girl group na Eunice na may Pinoy members sa sina Alicia and Jelly may fan concert naman sa August 9 sa New Frontier Theater. Ilan pa sa mga naka-line up at inaasahang magko-concert at fan meet ang EXO star na si Do Kyung-so sa August 16 sa Big Dome at OPA Korean superstar Park Bo-gum sa MOA Arena sa August 22. Susunod, hinihinalang illegal recruitment agency para sa mga gurong gustong mag-Amerika, ipinasara. At Carlos Yulo, todo ensayo na para sa World Championships sa Oktubre. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isinara ng Department of Migrant Workers ang isang visa processing agency sa Pasig City na hinihinalang sangkot sa illegal recruitment ng mga gurong gustong magtrabaho sa Amerika. Sumbong ng isang biktima, naniningil ng daang-daang libong piso ang ahensya kapalit ng working visa. May Balitang A to Z, si Ace Cruz. Ipinaskil ng Department of Migrant Workers o DMW ang closure order sa head office ng kumpanyang Visa to America Manila Inc. sa Ortigas, Pasig City. Hinihinalang illegal recruiter ito na nagpapakilalang visa processing agency. Nag-o-offer sila ng trabaho para sa abroad with a work visa nang walang lisensya sa DMW at naniningil ng 300 to 500,000. Mainly teachers. Pangako ng kumpanya ang hanggang 150,000 pesos sa sahod kada buwan. Pumalo na sa 50 tao ang na-deploy ng naturang agency. Isang biktima ang nagsumbong sa DMW sa Independence Day Job Fair nito. Mataga ng malaking halaga ng pera which stands as recruitment fees na alam din naman natin na bawal ito. At kung sila'y walang lisensya, edi mas lalong bawal at illegal recruitment. 2022 pa na magsimula ang kumpanya, ipinasara rin ng DMW ang 7 iba pang branches ng kumpanya. Papasukin ko yung isa dito sa kwarto ng agency dito sa Ortigas, Pasig. Ito yung kwarto nila, kitang-kita mo na talagang elegante at hindi mo akalain na illegal recruitment ang ginagawa. At dito nga sa kanilang kwarto nakapaskil yung mga larawan ng ilan sa mga napaalis na ng Pilipinas papunta sa Amerika sa pamamagitan ng tinatawag na H-1B visa at karamihan sa kanila ay yung mga guro. Maharap naman sa posibleng kaso ng illegal recruitment ang mga nasa likod na naturang agency. Ayon sa isang staff ng kumpanya, Hindi ko alam, hindi ko naman inasahan to. Nagtatrabaho lang po. As of August 2025, 28 illegal recruitment agencies na ang naipasara ng DMW. Paalala ng kagawaran sa publiko. At make sure na work visa ang inaalok ng inyong lisensyadong recruiter, inyong recruiter. Kapag hindi work visa, yan ay isang indikasyon na illegal recruiter. Bukod pa rito, ang mga lehitimoan nilang recruiter ay regulated ang mga singil at mainam na i-check muna sa DMW website kung kabilang ang recruitment agency sa mga accredited ng DMW. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tiniyak ng House Committee on Ethics na hindi nito binabaliwala ang viral na photo at video ng mambabatas na nahuling nanonood ng cockfight video habang nasa sesyon ng Kamara noong July 28. Ayon kay Committee Chair JC Abalos, may tamang proseso at mekanismo ang komite para sa mga ganitong usapin. Matatandaang nakilala na ang mambabatas na si AGA Party List Representative
Nicanor Briones pero iginiit niyang hindi siya nanonood ng isabong. Paliwanag ni Briones, may nagpadala sa kanya ng video clip ng sparring para imbitahan siyang mag-sponsor sa isang tradisyonal na derby. Samantala, haharap umano si Briones kung magdesisyon ng Ethics Committee na imbestigahan ito dahil wala umano siyang tinatago. Hindi naman totoo yung paratang sa atin na tayo nagsusugal sa habang nagpuputuhan kay Speaker. Hindi naman tayo binigyan ng pagkakataon na tanungin. Medyo unfair na nagkaroon ng ganyang napakalaking issue. Tao lang tayo, may nag-message sa atin, tiningnan ko, and then nakita niya yung video, hindi man lang niya ako tinanong. Sinabi nila sinabi kagad nagsusugal tayo sa online sabong. Itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert sa Visayas at Mindanao grids nitong Biyernes mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Ayon sa NGCP, kulang ang supply ng kuryente para sa emergency needs ng grid dahil sa mga power plant na naka-force outage o hindi nag-ooperate sa buong kapasidad. Sa kasalukuyan, stable naman ang supply ng kuryente sa Luzon Grid. Matatandaan sa kanyang SONA, nangako si Pangulong Marcos Jr. na papaigtingin ang electrification program ng bansa at target makapag-online ng 200 power plants bago matapos ang kanyang termino. Nagagamit ng muli ng mga mahilig tumakbo ang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila simula nitong July 31. Ito'y matapos buksan ng Philippine Sports Commission ang mga pasilidad sa track and field sa Maynila, Pasig at Baguio. Kasunod ito ng utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA para itaguyod ang malusog na pamumuhay ng mga Pilipino. Samantala, nag-alay ng kandila ang ilang taga-suporta sa huling hantungan ni dating Pangulong Corazon Aquino sa Manila Memorial Park nitong August 1, Biyernes. Ginunita ang ika-16 na anibersaryo ng pagkamatay ng kauna-unahang babaeng Pangulo ng bansa. Patunay ang tahimik na pag-alala ng patuloy na paggalang sa yumaong icon ng demokrasya na pumanaw noong 2009. Todo ensayo na si gymnastics champion Carlos Yulo para sa World Championships sa Jakarta, Indonesia na magaganap mula October 19 hanggang 26. Galing si Yulo sa intensibong 2 linggong training sa Australia kasama si Coach Nadal Al-Youssef bago tumungo sa US para sa isa pang gymnastics training camp. Focus pa rin si Yulo hindi lang sa World Championships kundi sa pagdepensa ng kanyang Olympic titles sa Los Angeles 2028. Mula dito sa amin sa Balitang A to Z, good luck Carlos Yulo! Sa aming pagbabalik, Justin Timberlake ibinunyag ang kinakaharap na kanyang health condition. At OPM icon Rico Blanco naglabas ng bagong single na Paalam. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Matapos ang ilang taon, sa wakas may bagong inilabas na single si OPM icon Rico Blanco na pinamagatang Paalam. At Justin Timberlake, ibinahagi ang balitang na-diagnose siya na may Lyme disease. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Good news, Corix! After years in the making, moment has finally come for OPM icon Rico Blanco matapos maglabas ng kanyang newest single na pinamagatang Paalam ngayong Biyernes, August 1. Tungkol lang naturang awitin sa bigat na emosyon na nararamdaman kapag nakakaranas ng paghihiwalay sa tao man o sa yugto ng kanilang buhay. Hindi ito uling yugto ng ating samahan. Out na ang beautiful farewell song na Paalam sa lahat ng digital music platforms worldwide via Sony Music Entertainment. Congratulations, Rico! Sa
Samantala sa balitang Hollywood naman, na-diagnose na may Lyme disease ang dating NSYNC member at singer na si Justin Timberlake. Inanunsyo ito ni JT sa kanyang Instagram nitong Huwebes, July 31. Ayon kay Justin, pag-asa ang hangad niya na malampasan ang kanyang pinagdadaanan, ang dahilan ng kanyang pagbabahagi at hindi para humingi ng simpatya. Dagdag pa ng singer, hindi siya titigil sa pagsasagawa ng mga concert kapag tuluyan na siyang gumaling. Isang uri ng sakit ang Lyme, kung saan mula ito sa kagat ng isang infected na kuto mula sa usa o mas kilala bilang black-legged tick. At kapag hindi naagapan, maaaring makaapekto sa puso at nervous system ng isang tao. Magugunit ang ilang mga singers na rin ang dinapuan ng Lyme disease tulad nina Avril Lavigne, Daryl Hall, Shania Twain at Justin Bieber. Get well soon, JT! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Tila hindi yata mauubusan ng pakulo ang mga kababayan natin para lang maibenta ang kanilang mga produkto. Kamakailan lang ay nauso ang Balance the Lemon Challenge, pero ang gimmick ng Pinoy para ma-shoot ito, tila hindi nauubos. Kakasaka ba dito? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes, unang buwan ng Agosto at pagkilala sa kapangyarihan ng wikang Filipino ay mula sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Isa sa pinakatanyag niyang pahayag at kailanmay hindi kukupas. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas. Happy weekend!